Ito yung ating pag-uusapan ngayon, di ba? Supreme Court pwedeng magbago ng ruling. At tungkol ho yan doon sa impeachment na controversial. Pwede pa yan. Kasi naman po, hindi pa naman final talaga. At ako'y naniniwala kayang-kayang i-justify ng Kongreso yung kanilang ginawa na naaayon sa saligang batas. At hindi ho sila lumabag sa batas. Kasi ang sinabi ng Supreme Court sa unang ruling ay lumabag sa saligang batas. Unconstitutional yung impeachment. Ngayon ako naniniwala sa tulong po at galing ng ating bagong Solicitor General. Kasi si Solicitor General Berberabe ang siya pong magpapay ng motion for consideration dahil siya ang abogado ng gobyerno. So sa tulong ng mga magagaling ding abogado ng Kongreso ay ako'y naniniwalang kaya nilang i-justify. Okay? So kaya ko po sinasabi, hindi po pakikialam kasi meron talaga, pero huwag na lang, meron talagang mababaw eh. Akala nila at merong ruling na Supreme Court, tapos na, sasabi nga ng iba man nagko-comment, oh Mike, ano ba sinasabi mo, may ruling na Supreme Court? Meron na ruling, pero hindi pa ho yan final. Kaya nga merong motion for consideration, pwede pang mabago. Kasi nagsalita na itong impact ng mga sinasabi ng maraming tao, okay, ng mamamayang Pilipino na matino. Yung ibang kasi mamamayan, yung iba nagagalit, bakit daw sila sama sila? Hindi kayo matino, hindi namin kayo kasama, di ba? Kasi pag sinabi ko mamamayang Pilipino, nagre-react yung mga DDS. Huwag daw lahat, hindi daw sila kasama. Sige, hindi kayo Pilipino. Sige, yun lang Pilipinong matitino ang aking sinasabi. Ang nagre-react na talagang hindi maganda. Kasi ang Supreme Court naman pwedeng magkamali. Tao lang yung mga yan eh. Hindi man kung sinabi ng Supreme Court, sila na ang tama. Pwede silang magkamali at pwede pa rin lang baguhin. Kasi pag hindi nga po nila binago yan, sabi nga ni Justice Ascuna, baka magkaroon ng constitutional crisis. Pag nagkaroon ko po ng constitutional crisis, mas delikado. Pag wala nang naniwala sa justice system, pag wala nang tiwala ang taong bayan sa Supreme Court, or wala na rin tiwala sa ating mga senador, ay anong mangyayari? Constitutional crisis yan. Malaking problema yan. Yan ang dapat maiwasan. Samantala kung babaguhin ng Supreme Court ang kanyang ruling at hayaan gumulong ang trial para maibigay ni Sara ang kanyang panig at ang kanyang pagkakataong kanyang depensa sa sarili, palagay ko ay mas maganda, mas kapanipaniwala yan. Okay? At matutuwa ang maraming mga Pilipino. Yung totoong Pilipino, yung mga DDS, iba ho yung mga yan eh. Ang feeling nila, sila ang laging tama eh. Maling-mali naman. Hindi nakakaintindi ng mga rulings yan ng Korte Suprema. Hindi pa ho final ang ruling ng Supreme Court. Pwede pang mabago. Kaya nga mayroong motion for consideration. Okay? So sinasabi po ni Justice Ascuna, senior na Associate Justice ng Supreme Court yan. At saka ho si Carpio nagsabi na rin. Pati nga si Justice Puno, yung dating Chief Justice. Pati nga si Panganiban. Marami na ho mga justices ng Supreme Court ang nagsabi, yung constitutional crisis pwedeng mangyari kapag nagmatigas ang Supreme Court at hindi pinakinggan itong mga senior. Alam niyo itong mga associate justice na ito na nagsasalita, mas senior ito, nagretiro na nga lang. Ito yung nakakaalam talaga kung ano ang kapangyarihan ng Supreme Court. Kaysa sa dun sa mga bago or yung mga bagong associate justice ng Supreme Court lead, pinaka-senior dyan ay si Leonen. Si Justice Leone na siyang ponente sumulat ng ruling. So pwede sanang mabago yan. Kung hindi, may problema talaga. Ang constitutional crisis, pag nangyari ito, malaking epekto nito sa ating ekonomiya, lahat-lahat. Para tayong magiging banana republic nito pag hindi na tayo naniwala sa korte. Pero kung kapanipaniwala naman ang kailang ginagawa, ay dapat natin paniwalaan. Pero kung tingin naman natin, parang hindi para sa lahat. Kung kanino lang, abay, delikado yan. Okay? Alam niyo po na subaybayan po ang pagbablog ni Sir Mike Abe patungkol po dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. At ngayon nga po na lumabas po ang mga gumawa mismo ng konstitusyon. Itong si Monsod, mga constitutionalist, mga dating justices sa Supreme Court. Nung pong lumabas na yung mga yan, diba, malalaman mo na kagad na may mali.
automatic na yan may mali. So, bilang senador, di ba, na ikaw mismo ay magiging impeachment judge, di ba, dapat ang isipin mo kung ano yung nasa konstitusyon, hindi yung kung ano yung sinasabi ng Supreme Court. Bakit? Kasi kapag merong impeachment complaint, walang karapatan, walang kapangyarihan, walang kahit ano man lang na say ang Senado kung hindi to try and decide. Wala po sa kanilang bokabularyo ang listen to Supreme Court, sumunod sa Supreme Court, gawin kung ano ang sinasabi ng Supreme Court. Wala po. Ang kanila lamang pong mandato na nakalagay sa Constitution ay to try and decide pagdating po sa impeachment. So, nag-convene na sila as impeachment court. Pero di ba nga po, hindi po nagpatuloy. Pero dun pa lang sa pagkukonvene nila ng impeachment court, nanumpa ang mga impeachment judges, ibig sabihin lamang nun, alam nila kung anong nakalagay sa konstitusyon at yun na yan, to try and decide. Kasi hindi naman yan manunumpa, yung mga yan, kung hindi nila alam kung ano ang kanilang mandato. Kaya lang nga po, dahil to the rescue ang Supreme Court dito kay BP Sara, dahil yon ang sinasabi ng napakaraming mga netizen at yun din po ang sinasabi ng ilang mga may alam dito sa konstitusyon, alam niyo po yung parang sinabi nila to na ang impeachment ni Sara Duterte ay unconstitutional para po masave si Sara or madelay ang impeachment trial ng 1 taon pa. Diba? Kaya meron po tayong karapatan. Kasi nga, ang Kongreso, ang boses ng bayan, meron po tayong karapatan na magpasa ng motion for reconsideration. At ito po ang video ni House Speaker Martin Romualdez. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the 4th impeachment complaint, filed and signed by 215 members, to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier 3 complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not 4. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a 1/3 endorsement or a referral. That is exactly what the House did. The court also said the Vice President was denied due process because she was not furnished a copy or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair,
it is constitutionally suspect. Let me say this with candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow in silence. Nako, talagang magpapile ng motion for reconsideration ng Kongreso dahil nga po halatang-halata naman na gumawa sila ng sarili nilang rules. 'Di ba? Gumawa sila ng mga kumbaga paraan para itong si Sara Duterte, ang kanyang impeachment ay hindi matuloy. Dito halatang-halata, lutong Macau ang ginawa po ng Supreme Court na dedesisyon patungkol sa impeachment trial ni Sara Duterte. Dahil ito namang si Sara Duterte ay nabigyan naman po talaga ng due process. 'Di ba ngayon, kung hindi po talaga itutuloy ang impeachment trial ngayong 20th Congress, ngayong taon na ito at sa February 2025 pa po magpapile ng panibago. Ibig sabihin nito, nagtagumpay ang mga pro-Duterte sa kanilang layunin na ma-delay ang impeachment. Pero, wag nilang kakalimutan, buhay pa rin po ang complaint at pwede pa rin po itong ipasa sa 2026. Pero sana nga po ngayon na nasabi ni House Speaker Martin Romualdez na ang mga Chief Justices ng Supreme Court ay mga na-impeach din po na mga tauhan ng gobyerno. Nako, sana naman mapag-isip-isip nila, no? Sana naman makonsensya sila sa kanilang ginawa at sana maisip nila na kaban ng bayan ang nakasalalay dito at ang kinabukasan ng ating mga kababayan. Biruin niyo po, 625 million ang pinapagpapaliwanag ng COA sa ating Vice Presidente na hindi po malaman kung saan ito nilustay. Diba kaya kung ito man po ating Vice Presidente ay malusutan ito ngayong 2025, sana sa 2026 hindi niya na ito malusutan. 'Di ba? Ano po kumbaga ang atin pong House of Representative parang pinagtutulungan ng Supreme Court at ng Senado. Parang ang ginagawa nila, minamali nila at pinagmumukha nilang masama ang House of Representatives. Pero ang kagustuhan lamang ng ating House Speaker at ng lahat po ng mga kongresista na pumirma para ma-impeach itong si Sara Duterte ay wala pong iba kung hindi ang katarungan para sa ating budget ng bayan. Diba? Yun lang naman, wala namang ibang hinahangad ang ating House Speaker kung hindi yung mapagbayad o maimbestigahan at malaman ang katotohanan patungkol po sa budget na ginastos ni Sara Duterte na hindi malaman kung saan napunta. Kung saan yung safe house, sino si Cocoy Villamin at sino si etong si Mary Grace Piatos. Diba? Yan lang naman ang gusto nating malaman. At 80% po ng mga Pilipino ang gustong-gusto po na malaman kung sino ang mga taong ito. At pabor na pabor po sila na matuloy ang impeachment trial. Diba? Sana po ay dinggin ng Supreme Court at ng Senado
ang siyang sigaw ng taong bayan. Yan po ang yan po ang katotohanan diyan eh. Marami po sa ating mga kababayan kay DDS o hindi, kay pro BBM, pro government o hindi, gustong-gusto po nilang malaman kung ano po talaga ang nangyari dito sa pera ng DepEd, di ba? Kaya po sana talaga ay matuloy ang impeachment. Kung hindi man, sana sa 2026 hindi na ito madiskaril. Diba? So, thank you po sa video ni Sir Mike Abe na ating nireaksyonan. MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. At maraming salamat po sa lahat ng ating mga tropa pips na sumusuporta at nanonood pa rin po ng ating mga upload. Babawi tayo. Ayan, dadamihan na natin ulit ang upload at baka mamayang gabi po ay mag-live ako. Thank you, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.